Eto attorney, unahin ko na, ano po ang inyong assessment attorney sa nakalipas po na trial, na kung saan binusisi po yung confidential funds, ni VP Sara, yung mga testigo si Attorney Roderick Wamil, tapos nung nakaraan pa si Del Campo. Palagay niyo ba attorney, yung defense, nabutasan kaya nila yung prosecution or si Attorney Wamil, Attorney Michael? Well, hindi, no? I don't think nabutasan or na-discredit yung mga testigo. I don't think na devalue yung kanilang mga testimonya ng depensa or ng mga senator judges. No? So, ang pwede lang natin mareklamo siguro sa prosecution is kumbaga, again, parang redundancy yung mga testigo nila, no? Pare-pareho yung mga sinasabi ng mga testigo nila. So I expect yung isang testigo today, I would expect ganun din ang sasabihin niya, no? Katulad ng sinabi ni Attorney Wamil, kasi pareho naman sila sa COA, no? I think ang testigo today is kung sino yung pumalit kay Attorney Wamil, no? So they will basically be talking about the same thing. So yun lang ang pwede kong ireklamo sa prosecution. But dun sa tanong mo kung nabutasan ba yung testigo, ang malinaw hindi. Kasi right now, para sa aking estima, yung sinabi ni Attorney Wamil ay kapani-paniwala. And that's the whole point of this impeachment trial. Opo. What about attorney yung yung ilang mga senator judge? Palagay niyo ba attorney naapektuhan din? Kumbaga naalog itong si Attorney Wamil nitong ng mga senator judges natin, attorney? Yeah, ang problema natin sa mga senator judges is hindi yung anong epekto nila doon sa testigo, no? Ang problema natin is ano yung epekto nila doon sa impeachment process itself. No, so lagi ko na sinasabi that the senators are making a mockery of the impeachment process, no, by their behavior, precisely dun sa pagtatanong nila ng ganun klase, lalong-lalo na si Senator Marcos, sila Senator Padilla, but not just them, no, pati sila Senator Risa Ontiveros, sila Senator Bam Aquino, yung sa pagtatanong kasi nila, naghahanap sila ng ebidensya na gusto nila. Right? In that way, nagbibigay sila ng senyales sa mga partido, whether sa prosecution or sa respondent. Yung mga senator judges na sa kanilang pagtatanong na ang ginagawa nila is naghahanap sila ng ebidensya na gusto nila, they are actually helping the sides, no, the litigants, which is wrong. Maling-mali. So pag pinag-uusapan natin yung mga senators, the issue is not kung ano yung epekto nila sa testigo. Ang issue is ginagago nila yung proseso mismo, yung impeachment process mismo, and that to me is the bigger problem. No, hindi yung kung natinag ba nila yung testigo o hindi. Opo, yun. Puntahan natin attorney yung doon tayo sa sagutan nila Attorney Wamil and Senator Amy Marcos. Iginigiit ni Senator Amy na hindi daw pwedeng maging accountable si VP Sara kasi hindi naman daw siya attorney yung payee doon sa based on the document. Ano ang thoughts niyo doon attorney? Tama ba yung katwiran ni Senator Amy, Attorney Michael? So, unang-una mali yung tanong, right? Hindi dapat tinatanong ni Senator Marcos yon. Hindi dapat tinatanong ng isang hukom yon. No? Because ang tanong na yon dapat ay nagtatanong yung abogado nung respondent, no? Yung abogado ni Vice President Duterte. No? Hindi yan dapat tinatanong ng isang hukom, whether in the impeachment or in a court of law, no? So yun pa lang, dun pa lang, tagilid na, mali na. Yung logic is obviously also wrong.
Yung logic ng tanong ay wala. Actually, walang logic yung tanong kasi ah, kahit sinong tanungin mo, syempre yung command responsibility ay nandun sa head of the office, sa head of the agency. So, kung merong katawalian na nangyari doon sa opisinang yon, ang lagot doon ay kung sino yung ah, namumuno doon sa opisina na yon. So, the logic itself is absent, no? Yung sense doon sa tanong ay wala. So, dalawang kamalian, mali na tinanong dahil para sa defense counsel dapat yon, and ikalawa, yung tanong mismo ay walang saysay. Kumbaga, walang katuturan, in other words. Opo. What about attorney yung ano, kasi ang ending parang nagtalo yung dalawa si Senator Amy, tapos si Attorney Wamil, sabi ni Attorney Amy, "Oh, kanina ka pa inaaway mo ko eh." Tapos sabi ni Senator Chis Escudero, "Wag kang makipagtalo Attorney Wamil sa Senator Judge." Ang ending tuloy parang napasama si Attorney Wamil. Ano ang masasabi niyo naman doon, attorney? Again, ulitin ko na naman, Care, maling-mali yun, ano? Kasi hindi dapat nakikihalubilo or uh, chikahan, for a lack of a better term, yung senator dun sa testigo. Hindi dapat siya nagtatanong sa testigo kasi trabaho ng mga abogado yon nung respondent at ng prosecution. Ang tungkulin ng isang senator judge is makinig dun sa mga argumento ng bawat panig at timbangin kung sino yung mas nasa tama. So yung ginawa ni Senator Marcos and the rest of them, hindi lang naman siya, is naghahanap sila ng ebidensya nila. Naghahanap sila ng ebidensya para sa kanila, para sa gusto nilang mangyari. Which is wrong. Again, mali. So yung palitan na yun, mali yun, obviously, pero nagbunga yun sa kamalian na ginagawa ng mga senators na dito sa impeachment trial. So, maling talaga. Opo. Doon naman attorney sa ano, sa tanong ni Senator Robin. Ako kasi attorney kung ako naman yung parang kahit anong pilit ko walang walang relevance doon sa sa pinag-uusapan. Pero kayo attorney, ano yung ano niyo doon? Baka meron siyang gustong i-establish, Attorney Michael. Yeah, gusto niyang establish na justified yung ginawa ni Vice President Duterte with the confidential funds, yung hindi in accounting, 'di ba? Hindi sinabi kung kanino napunta. 'Yun ang gusto niyang gawin, 'di ba? Gusto niyang tulungan. Gusto niyang tulungan si Vice President Duterte na gusto niyang sabihin na walang ginawang mali si Vice President Duterte dahil napigilan yung mga terorismo, napigilan yung kung ano man, 'di ba? Hindi naman trabaho ng senator judge 'yun. Hindi trabaho ng judge 'yun. Yun yung punto dito eh. Yung ginawa ni Senator Padilla and also the other senators for that matter is tinutulungan nila yung bawat panig kung kanino man sila kakampi by asking those silly questions, 'di ba? Yung mga ganong klaseng pagtatanong na walang katuturan, no? Kasi pansarili 'yun eh. Meron silang gustong patunayan sa sarili nila or para sa mga supporters nila. It has no relevance, gaya sinabi mo, walang relevance dun sa trial mismo. So, again, that's yun talaga yung kamalian, no? Yun ang kailangan ma-emphasize dito, Care, na yung mismong nagtatanong ang mga senator judges ay mali na yun. Ang of course the next level na kamalian is yung mga tanong nila na walang katuturan na meron lang relevance sa pansariling agenda nila.
Opo. Feeling ko attorney kung halimbawa yung defense yung magtatanong ng mga gano'n, parang ma-o-objectan yun attorney ng ng prosecution. Nagkataon lang na senator judge yung nagtanong, so hindi puwedeng mag-object. Pero 'pag defense attorney parang ma-o-objectan yun. Actually, on the contrary, hindi ako agree sa'yo doon. Kung yung defense ang ganun nagtanong, yung mga ganung pagtatanong, syempre objectan yun, di ba? Pero I don't think objectionable yun. Kumbaga, that will be overruled yung objection nila. Kasi yung pagtatanong na yun, kung galing yun sa defense, kung galing yun sa Respondents Council, I would say relevant yun. Kasi ang pakay ng Respondents Council ay i-discredit yung testigo, i-devalue yung kanyang testimonya. Yung mga pagtatanong na yon, those are aligned with those objectives, no? Kung kung respondent counsel ka. Pero kung senator judge ka, hindi tama yon, mali yon. Opo, iyon, very well said attorney ano, at least na nalinawan tayo do'n. Anyway attorney, eto pa, para lang malinawan ulit attorney yung ating mga audience ngayon. Ito attorney, gusto kong itanong yung about sa ano, kailangan ba talaga attorney dito sa confidential funds? Kailangan ba talaga attorney ng official receipt o sapat na yung acknowledgement receipt? At dun attorney sa ano, kailangan ba talaga attorney may ganito lang na days kung kailan gagastusin o sapat na yung ano 11 days? O pwede na yun, pwede 11 o kahit nga siguro mas mababa na gastusin yung confidential funds. And kailangan ba talaga attorney na yung official name yung ilagay, hindi pwede yung mga aliases, Attorney Michael? Ang batay na rin sa paulit sinasabi ni Attorney Wamil, di ba? Kasi ilang beses siya tinanong tungkol dyan, di ba? Ng iba't ibang mga senator judges. At iisa lang yung sagot niya, di ba? Ang sabi niya, ayon dun sa joint circular, ang kailangan gawin ng isang opisina na tumanggap ng confidential funds ay mag-provide ng patunay na nagastos yung pera ayon dun sa objective na sinabi ng opisina na yon. So, hindi sinasabi ng circular yung dapat AR o dapat OR, right? Hindi sinasabi ng circular na dapat totoong pangalan or dapat alias. Walang sinasabi yung circular na yon. At least sa pagkakaintindi ko dun sa sagot ni Attorney Wamil. Ang sinasabi ng circular is dapat yung opisina ay magbigay ng sapat na patunay na nagastos yung confidential funds ayon dun sa objective na hinain mismo or nilatag mismo nung opisina na yon. Ang nangyari kay Vice President Duterte is hindi nila nabigay yung sapat na patunay. Right? Yun yung sinasabi ni Attorney Wamil na yung AR na binigay nila ay kulang. Kulang sa detalye, kulang sa mga impormasyon. So it's not the AR itself which is inadequate, no? Kasi pwedeng AR yung ibigay mo, pero may mga impormasyon na sapat. Right? Kanino napunta, saan ginastos, kailan ginastos, etc. etc. Para saan ginastos. Yun yung sinasabi ni Senator Lacson, di ba, na pwedeng walang nangyari dun sa surveillance. Di ba yung sinabi niya, magkakapilang sila. So yun lang ang may susulat nila, nagkapilang sila kasi walang nangyari dun sa surveillance. But that's still a legitimate operations, di ba? So it's not about ano ba yung akmang patunay. Wala yun sa circular eh.
So, dapat sana nandun, but wala dun sa circular. So, ang hinahanap ng COA is sapat na patunay. Which means, kailangan may mga detalye doon na saan nagastos yung pera at nagastos ba to ayon dun sa objective nung confidential funds. Opo, iyon. And eto pa, attorney, sabi kasi ni VP Sara, ito daw impeachment trial attorney, parang may bending dalo daw na tinatawag. Sang-ayon ba kayo doon, attorney? May bending dalo dito sa impeachment na ito, attorney? Ako nga sinasabi ko sa iyo lagi, mockery of the Constitution na to eh. So, higit pa sa bending dalo yung aking hinaing dito. Ang again for emphasis yung ginagawa ng mga senators, yung sa kanilang behavior, sa kanilang mga pagtatanong, sa kanilang mga sinasabi, that is not the design of the Constitution when it comes to our impeachment process. So yung ginagawa nila is a mockery of the impeachment process. It is a mockery of the Constitution. Opo, yun. At ito pa, attorney, na nakatawag ulit sa akin ng pansin kasi bago magsimula yung trial nung nakaraang Miyerkules ata yun, parang kinall out ni Senator Rapi, si Attorney Powa na dati siya, kasi syempre alam naman natin dati siyang associated sa DepEd, ASEC. Sabi ni Senator Rapi, hindi ba niya conflict of interest ito? Kayo, attorney, kung kayo tatanungin, may conflict of interest ba talaga doon, Attorney Michael? Walang conflict of interest doon kasi pareho pa rin ang interest nila eh. 'Di ba? Si Attorney Powa ay abogado siya ni Vice President Duterte, no? So they are still on the same side. They still share the same interest. So walang conflict of interest. Now, magkakaroon ng conflict of interest kung halimbawa ang panig ni Attorney Powa ay yung kabila, yung prosecution, no? There will be a conflict of interest there kasi dati siyang abogado ni Vice President Duterte. So merong conflict of interest as far as the government is concerned, no? From the perspective of the government, kaya hindi siya dapat maging prosecutor. Pero currently, yung sa nangyayari ngayon, na abogado siya ni Vice President Duterte, they still have the same interest. So I don't see any conflict of interest there, even from the perspective of the government. Okay po, yun. And ito, attorney, maiba ko, bagamat late na ito, nung nangyari pa ito nung mga nakaraang, tawag nito, nakaraang linggo. Ano naman, attorney, yung masasabi nyo? Sinabi dati ni Senator Padilla na kayong mga prosecution dapat hindi kayo one-sided. Tama ba yun, attorney? Well, actually, to be kind, no? To be kind to Senator Padilla, naiintindihan ko kung ano yung ultimately anong ibig niya sabihin, di ba? Siguro ang ibig niyang sabihin, hindi dapat na memersonal yung prosecution, which is true. Hindi naman dapat na memersonal ang mga piskal natin. And most of them, hindi naman na memersonal ang piskal, di ba? Trabaho lang. Pero malinaw din naman kung ano yung katungkulan ng piskal, ng prosecution. And that is to prove the guilt of the respondent, no? To prove na nagkamali nga na dapat matanggal na sa pwesto yung impeached official. So hindi siguro malinaw yung sinabi ni Senator Padilla, kaya siguro naging ganun yung reaction ng mga tao kasi nga hindi naman talaga dapat one-sided ang prosecution. I mean, dapat talaga one-sided ang prosecution. Yun nga ang trabaho niya, di ba? Isa lang ang trabaho niya. Subalit, para lang maging kind kay Senator Padilla, siguro hindi naman yun ang ibig sabihin niya. No, ang ibig sabihin niya siguro, wag mamersonal yung prosecution, which is true rin naman. Hindi dapat na mamersonal ang piskal ang prosecution. Opo.
Ito pa attorney, yung ano, ito kasi napapansin kong ano, attitude din ni Attorney Kapunan. Dati si Attorney Ligutan. Yung kapag nag-o-object, attorney, yung hoy, objection, yung mga ganun. Ako attorney personally, natatakot ako baka ma-cite in contempt itong abogado na ito. Attorney Michael, ano ang ano niyo doon? Thoughts niyo doon, attorney? Yeah, kung halimbawa nasa court of law tayo, yun talaga sa RTC, sa MTC, talaga makukontempt sila, no, sa ganung klaseng mga style. Kaya sigurado ako, hindi nila ginagawa yon kapag totoong judge ang kaharap nila. Kung nasa RTC sila, o nasa CA, o nasa MTC, hindi nila gagawin yon. Yung drama na ganon, kasi sigurado masasite sila in contempt. Nagagawa lang nila yan sa impeachment dahil pinapabayaan sila, 'di ba? May camera sa harap nila, kaya pwede sila magdrama-drama ng mga ganong klaseng style without consequences, no? Kasi hindi naman sila pinaparusahan ng impeachment court, no? Pero tama ka, Kier, kung gawin nila yan sa RTC, sa CA o sa MTC, 100% makukontempt sila ng hurado ng judge. Opo, iyon. Okay. And dito, attorney, last question ko na lang, attorney, bago tayo mag-arrive dito sa last nating topic. Attorney, yung aasahan nyo mamaya sa trial? Na bago, kung meron man, attorney, ano sa tingin nyo yung parang gagawin ng defense, ng prosecution? Na bago, kung meron man, attorney? Sa tingin ko, mas maraming detalye. Mas maraming detalye na mabubusisi. Pareho pa rin yung tema, katulad nung kay Attorney Wamil. Same theme, yung misuse of the confidential funds. Hindi na justify ng tama. So, merong violation nung circular. Pero I think this time mas maraming detalye kung with regards to the COA, no? Kung matuloy yung hostile witnesses, yung sa OVP at saka sa DepEd, then yun, medyo may mga fireworks doon na dapat tayong asahan kasi hostile witnesses sila, no? So in other words, kampi sila ni Vice President Duterte, but they will be in a way forced to testify about details doon sa nangyari nung panahon nila na nandun sila, no? So as far as the COA is concerned, sa palagay ko wala namang bago except for more details. Pero doon sa kung matuloy yung hostile witnesses, yun, sigurado maraming pasabog dyan na fireworks. Opo, ayan. So ito, attorney, move forward tayo dito sa natin. Mga ilang katanungan lang ito about attorney doon sa sa pagbaliktad ng statement ng ilang Maleta boys. Attorney, yung masasabi nyo doon sa siguro yung nasa likod kaya noong bigla ang pagbawi o recantation ng ilang miyembro ng tinatawag na Maleta boys sa kanila pong nauna ng pahayag, Attorney Michael? Well, alam mo, sa totoo lang, Care, it doesn't matter, no? Kung ano yung dahilan kung bakit sila nag-recant. Kasi ang sabi nga ni Ombudsman Remulla, wala nang epekto yon dun sa case build up, no? Nung kaso na i-file laban kay dating Speaker Romualdez, no? Kasi nakalatag na yun eh. Naka-file na nga, di ba? Naka-file na. Uma-under na pala yung preliminary investigation, no? So whether nag-recant sila or for whatever reason sila nag-recant, korte na bahala doon. So sa totoo lang, it doesn't matter anymore kung yung dahilan kung bakit sila nag-recant. Kung siguro nag-recant sila before the filing of the PI, yun, medyo may interest tayo doon kasi bakit yun, no? Kasi magkakaroon ng epekto yun. Magkakaroon ng epekto yun doon sa case build-up ng ombudsman. But because naka-file na, kasama na yung mga affidavits nila doon,
it doesn't matter anymore kasi korte na bahala. Korte na bahala kung isasantabi ba yung mga affidavits nila na recanted or uh, kumbaga i-refile nila ulit, papa-refile sa kanila ulit. So it will be up to the court kung anong gagawin dun sa recanted affidavits nila. So para sa atin, it doesn't matter anymore kung anong reason nila o hindi, no? Kasi ang gusto natin mangyari is matuloy yung preliminary investigation at matutuloy naman yon with their affidavits. Opo. Sa palagay niyo, attorney, itong kasong ito sa Maleta Boys, itong nangyaring itong pagbaliktad ng ilang member ng Maleta Boys, magagamit kaya ito, attorney, ng prosecution and ng defense sa impeachment trial ni VP Sara, attorney? Malabo, no? Kasi hindi ko alam kung may connection eh. Hindi malinaw kung may connection sa impeachment trial, no? Basta ang malinaw lang sa akin ay yung sinabi ni Ombudsman Remulla na kasama na dun sa application for PI yung mga affidavits ng mga bumaliktad. So sa korte na lang nila haharapin yon. So I'm not sure kung may connection to sa impeachment trial. Opo, yun. Pero meron ba ito, attorney, malaking epekto naman yung pagbawi nga po ng pahayag ng mga testigong ito sa momentum ng mga kasong kasalukuyang dinidinig ngayon, kaugnay ng mga kontrobersya sa pamahalaan like yung flood control and iba pa, Attorney Michael? I don't think so. Sa tingin ko nga, mas lalong nai-interest sa mga tao eh. Right? Kasi like ikaw, nai-interest ka, gusto mo malaman kung ano yung ano yung dahilan, di ba? And I'm sure yung mga kasamahan mo sa media, hinahanap na yon, yung mga dahilan na yon, di ba? Inuungkat nyo na yon. So I don't think maapektuhan yung momentum. In fact, baka nakadagdag pa sa momentum dahil mas nai-interest yung mga tao. Kasi syempre, sabi nga ni Ombudsman Remulla, sino pa yung may pakana nito kundi yung magbe-benefit dun sa recantation, di ba? So pati si Ombudsman Remulla ay nag-iintriga rin. So nadadagdagan yung interest ng taong bayan. So I think nakaka-contribute 'yon sa pagpanatili ng momentum dito sa mga kaso. Opo. What about, attorney, sa public trust? Ano ang magiging implication nito, Attorney Michael? Well, syempre, depende kung, sa pag-handle ni Ombudsman Remulla, 'di ba? Hinarap niya agad yung issue at pinaliwanag niya agad, yun nga, yung sinabi ko kanina. So I think hindi masyadong maapektuhan yung public trust, at least sa ombudsman, no? But we cannot discount kung meron matitinag doon sa panig ni Speaker Romualdez, no? Kasi kung ma-discover na siya pala yung nasa likod noon, di syempre mas lalong bababa yung public trust sa kanya. But that's up to you guys, no? Sa journalist, kung paano nyo ma-discover yon, di ba? Kung sino nga yung nasa likod nung pag-recant ng Maleta Boys, no? So magkakaroon ng epekto doon sa public trust kung sino yung nasa likod nung pag-recant ng Maleta Boys. Pero as far as the ombudsman is concerned, sa palagay ko, wala naman, no? Kasi hinarap agad ni Ombudsman Remulla at pinaliwanag na nga niya na hindi naman maapektuhan yung kaso. Okay, very well said, attorney. Ito, attorney, bago tayo magtapos, ito, isang tanong na lang, attorney. Balikan ko ulit dun sa una, attorney, kay VP Sara. If ever, attorney, na mapatunayan talaga na guilty si VP Sara dito sa confidential funds, ano, attorney, yung magiging pananagutan niya?
Attorney Michael? Well, sa impeachment trial, syempre, conviction, matatanggal siya. Kung syempre, kung maabot ng prosecution yung 16 na vote threshold for conviction, then matatanggal siya sa office niya at magkakaroon ng perpetual disqualification from public office. Ibig sabihin, hindi na siya makakatakbo or hindi na siya pwedeng ma-appoint. So that is the penalty of conviction sa impeachment trial, sa impeachment, yeah.